So sa umaga pong ito, ang topic po natin with regards to walking with the giants, topic naman po natin ay walking faithfully. Yan, paglakad ng may katapatan. Genesis 5:24. Sabi po sa Genesis 5:24, Enoch walked faithfully with God, then he was no more because God took him away. May the Lord add blessing upon the reading of His Word. Tayo po ay mag-pray. Lord, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. We honor you, we exalt you, O God. We give you thanks and we worship you. Salamat po, Panginoon, sa inyong katapatan po sa amin. Kami po ay mag-aaral po na inyo po mga salita. Be with us, O God. Samahan po ninyo kami. Ang banal na Espiritu ay patuloy na kumilos po, Panginoon, sa amin. At maranasan po namin patuloy ang kapangyarihan ng inyong po mga salita. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen. So Genesis 5:24. Sabi po dito, Enoch walked faithfully with God, then he was no more because God took him away. Pag binasa po ninyo yung Genesis 5:24, nabasa niyo na po ba yung buong chapter niyan? Genesis 5. Pag binasa po ninyo yan, puro talaan, mga genealogies, talaan po ng mga taong ipinanganak at mga taong namatay. Okay? Parang babanggitin lang yung isang pangalan at ito ay pinanganak at siya ay namatay. Siya ay pinanganak, siya ay namatay. Paulit-ulit lang po yan. Pero pagdating po sa 5:24, binanggit po ang pangalan po ni Enoch. At pagbanggit ng pangalan po ni Enoch, meron po siyang extra added commentary sa buhay niya. Ang hirap po ng gano'n, pabanggitin lang yung taon na ikaw ipinanganak, tapos yung taon at araw na iyong kamatayan. Parang wala ka man lang very significant thing na naging contribution sa mundo. Hindi man lang sinabi, at siya ipinanganak, at siya ay naging mabuting asawa. Maganda may ganun man lang, siya ay ipinanganak at siya ay nagtrabaho na may katapatan. Maganda po may mga ganun man lang at siya ay namatay. Siyempre. Pero ang mahirap po to sa istorya, puro ipinanganak lang and then namatay. Parang in between, walang masyadong nangyari sa buhay. Pero pagdating po kay Enoch, dito po may added commentary yung buhay. Ang sabi, Enoch walked faithfully with God, then he was no more because God took him away. May magandang highlight sa kanyang pangalan. We cannot read about narratives and about the story of Enoch. Wala pong masyadong story, pero ang ganda pa ng pagkaka-highlight ng 5:24 sa kanya pong buhay. He walked faithfully with God. Walking faithfully. Yan po yung topic nga po natin sa umaga pong ito. Alam po ninyo, marami pong nagke-claim that they believe God. Amen po ba? Many believe that they believe God. At sa totoo lang po, even the unchurched, kahit po wala dito, kahit po yung mga nasa labas, yung hindi po nag-spend ng time sa church, alam po nila, ikineklaim po nila na naniniwala sila sa Diyos. Kagaya po natin. Pero sa totoo lang po mga kapatid, not everyone walks with God. Even naman po, even yung mga church people. Dating po mga kapatid, even the unchurched, they claim that they believe God. Pero sa totoo lang, wala po tayong makita. Not everyone walks with Him. It's another thing to believe and it's another thing to walk with God. Okay? Sabi nga po, even the church people, minsan hindi naman talaga lumalakad. Lalo po pag naintindihan po natin ang ibig pong sabihin ng walking with God. At ito nga po ay pag-aaralan po natin sa umaga pong ito. What it means to live faithfully with God. Sabihin nga po natin, faithfully. So yan po ang mabibigyan po natin ng diin, what it means to live faithfully with God. Number 1 po natin, walking with God must be constant. Walking with God must be constant. Makita po natin yan sa verse 24.
na atin pong binasa po kanina, na binabanggit po dyan sa verse po na yan, Enoch walked faithfully with God. Yung pong salitang faithfully dyan, ay pag sinabi kasi nating faithful, hindi po yan parang moment-moment lang, ano? Hindi lang po siya parang isang pagkakataon lang. Walking with God requires consistency. Ibig sabihin po, pag sinabi nating faithfully, equivalent po yan sa consistent lifestyle. Patuloy yan po niyang ginagawa. At ang pananampalataya po nitong si Enoch ay hindi lamang po for special occasions. May nakita na po ba kayo ng mga Christians na for special occasion? Meron po bang ganon? Pang special occasion lang? Ako po dati for special occasion lang. Kung kayo po hindi nakaka-relate, ako po nagdaan po sa ganyan. Dati po nagsisimba pa ako sa grotto. Pero nagsisimba po ako pag birthday ko lang. Tapos yung pag nagkasakit ako na medyo critical, yung parang agaw buhay, kahit po nung bata ako, marami rin po akong karanasan na nagkakasakit po eh. Pero pagka, nakasurvive, nakaraos, yan, nagsisimba ako niyan. So, trip-trip lang, o kaya sabihin po natin, occasional, special occasions. So, kumusta po tayo sa ating paglakad sa Panginoon? Ano po ba yan? Special occasion. So, hindi po natin matatawag po yan na faithful walking. Kasi po, hindi po siya nangyayari. Kay Enoch po, mga kapatid, he did it daily. No? Araw-araw po yan. True faith is not about moments, it's about a daily walk. Ulitin ko po, true faith is not about moments, it's about a daily walk. Ang paglakad po sa Panginoon is a lifestyle, not an event. Hindi po parang isang tagpo lang sa buhay po natin. Dapat po lifestyle po yan. So walking with God is a daily commitment. Tingnan po ninyo with regards to discipleship. Pag sinabi po natin kasing discipleship, ito po yung pagsunod po natin sa ating Panginoon. Luke 9:23, sabi po, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Sabi po ni Jesus yan. Kung sino man ay gustong sumunod sa akin, anong gagawin? He must deny themselves, take up their cross, and daily ang binanggit, may kasunod po yan, daily, and follow me. So, walking with God is not just for Sundays, it is not just on prayer meetings, tuloy-tuloy po yan mga kapatid. Ang relasyon po natin sa Panginoon ay hindi po parang emergency contact. Parang nakalagay lang po siya sa number 1 sa ating pong phone book. Kaya po natin ilagay sa number 1 kasi just in case of emergency, siya po yung kauna-unahan po natin kukontakin. So may pagtawag po tayo sa Panginoon in times of troubles. So walking with God requires daily surrender, obedience, and trust. So si Enoch walked with God consistently until the end of his life. Ano pa po mga kapatid, pag sinabi po natin constant, walking with God is a lifelong commitment. Patuloyan po itong pagtatalaga ng atin pong sarili. Verse 21, basahin na po natin yung 21 up to 23. Verses 21 to 23. When Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. After he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully with God 300 years and had other sons and daughters. Altogether, Enoch lived a total of 365 years. Ilang taon po na sumunod si Enoch faithfully to God? Ilang taon po? Ilan po? 300. So possible, yung una, sabi, when Enoch had lived 65 years, pwedeng may knowledge na rin siya about God. Okay? Pero wala pa po siyang breakthrough, wala pa po siyang personal encounter with God. So nung 65 siya, sabi, naging tatay siya ni Methuselah.
Okay? But after he became the father ni Methuselah, sabi Enoch, walk faithfully with God. Tapos nagkaroon pa siya ng 300 years more. At yung 300 years po na yan, mga kapatid, ginamit na po niya tuloy-tuloy, faithfully in serving God. So our faith should not be seasonal. It should be a continuous journey. So ito makita po natin, pwede natin sabihin, kasi bakit 65 tapos nung 65 lang? So dito natin makikita yung life-changing encounter with God can happen at any age. A life-changing encounter can happen at any age. The important thing is that when you encounter God, it must be progressive, continuous, tuloy-tuloy po, permanent walk with God. Hello mga kapatid. Do you agree? Amen po ba doon? Hindi po natin pinag-uusapan kung anong age. Iba-iba naman po ang edad po natin Pwede pong dati talagang natatangay pa po tayo ng worldly things, okay? Ang passion po natin, worldly. So wala pa po tayong more time in God. Hindi pa talaga tayo nagsusuko ng ating sarili sa Panginoon. Yung mga Sundays, wala lang po sa atin yan. Mga gawain sa Lord, wala naman po sa atin yan. No? We don't value anything about God. Wala pa sa picture po natin si God. Okay? Ang iniisip natin, magkabahay. If you are young married, kadalasan yan po iniisip, magkaroon ng bahay, magkaroon ng kotse, magkaroon ng motor, everything, yan. Talagang puro personal ang iniisip po natin. But until finally, okay, biglang nagkaroon po tayo ng personal encounter kay God. Hindi natin alam kung anong edad mo yan, okay? As long na itong edad po natin na to, nung makilala natin, ma-encounter natin kay God, naging isang life-changing moment para po sa atin at patuloy na po ibinigay natin ang sarili po natin sa Panginoon. So our past doesn't define us. Our response to God does. Ulitin ko po, our past doesn't define us. Our response to God does. Dito po at the age of 65 years, nandyan po si Enoch, pero hindi na po natin dinefine ano ang nangyari sa 65 years niya. Ang mahalaga, ang sabi, yung remaining 300 years, haba ng buhay ng tao nung araw, Sana ganun kahaba ang buhay natin, Yan, panay-kain lang kasi natin ng barbecue, mga ganyan, mga inihaw. Yan, kaya mitsi ang buhay natin, okay, high blood. Yan. Pero sila, ang haba ng buhay nila, 300 years inilaan nila sa Panginoon, okay? Tayo, iksi ng buhay na natin ngayon. Pero pinakamahalaga, kahit maiksi ang buhay, sabi nga natin, life is short, pero pwede naman po natin talagang ibigay to the fullest ang buhay natin sa Kanya. Okay? So nakita ni Enoch, kahit po siya 65, it's never too late para ibigay niya yung kanyang sarili and start living anew for God. Pwede naman po talaga, kasi hindi naman natin alam, biro nyo, 65, pwedeng sapat na pong edad, pwedeng sabihin niya, at the age of 65, bakit ko pa ibibigay ang aking sarili? Ang haba nga, naging worldly naman ako. Pero meron pa pala siyang remaining na 300 years. So yung 300 years, sapat na sapat po yan para maiukol po niya sa Panginoon. Number 2 po natin, walking with God must be intimate and personal. Walking with God must be intimate and personal. Pag sinabi po natin walking with God, paglakad na kasama ang Panginoon, dapat po may intimacy, malapit. Parang i-imagine natin, magka-holding hands kayo ni Lord. Okay? Yan po sinasabi, very intimate and personal. Okay? Personal po yan. Tingnan po natin, Amos 3:3. Sabi po sa Amos 3:3, can two walk together unless they are agreed? Meron bang taong maglalakad, magkasama, unless they are agreed? Nagkaisa sila. Tama po ba?
Halimbawa po, sabihin ko kay Kuya Nonoy, sabay tayo. Ayaw ni Kuya Nonoy. Sabi niya, ayaw kitang kasama. Okay? Pag ayaw kang kasama, edi wala tayong magagawa. Iiwanan ka lang. Pero sabi Amos 3:3, ganda ng principle na binabanggit, can two walk together unless they are agreed? Sige, sabay ka sa akin. So dapat may agreement, mga kapatid. Makikita po natin, yung paglakad sa Panginoon must be intimate and personal kasi you agree with God. Okay? Ang God, hindi naman natin tatanungin yan. Lord, nagka-agree ka ba na isabay ako? Of course. Sabi ni Lord, of course. Gusto naman talaga kitang kasabay. Tayo lang po kadalasan ang nang iiwan, lumalayo kay Lord. Tayo ang ayaw sumabay sa Kanya. So, walking with God means agreement with His will. Nag-agree po tayo sa Kanya pong kalooban. So, you can walk with God or you can walk with someone unless you are going in the same direction. Tama po ba? Ang hirap po na sumabay na magkaiba po kayo ng direction. Malamang ibababa ka rin. Di po ba? Halimbawa, sabihin ko makikisabay ako. Malamang tatanungin pa rin natin, saan ba ang way mo? Okay? Kung ang layo naman sa way natin, baka malamang hindi naman tayo sasabay na. Or baka merong pinakamalapit na lugar, bababa ka rin. Hindi rin mananatili na magkasabay po tayo. So you can walk with someone unless you are going in the same direction. At ang Panginoon, sumabay ka sa Panginoon, malamang 100%, 101%, dadalhin ka nito sa tama at dadalhin ka nito sa mapapabuti ka. So to walk with God, we must surrender to His will even when it's difficult. Minsan hindi naman talaga ganun kadali. Okay? Pag nakikinig tayo ng message ni Lord, siyempre, minimeditate din natin. Hindi siya ganun kadali, no? It means giving your priority to God, di ba? Maaaring may i-give up tayo when we walk with God. May mga ganun no? May isa-sacrifice tayo when we walk with God. Hindi ganun kadali. Madali lang pag pinag-uusapan natin. You need a lot of sacrifice, pero sabihin ko po sa inyo, worthy ang sumunod po talaga sa atin pong Panginoon. So si Enoch po dito, makikita po natin, lumakad po siya, nakasama ang Panginoon. And walking with God is about relationship, not just religion, no? Hindi siya relihiyon, kundi ito po ay relationship. Sa John 15:4 sabi, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. Ganda po nitong verse na ito, no? Itong allegory po na ito. Sabi, remain in me, manatili kayo sa akin, and I also remain in you. Hindi po tayo magbubunga. Okay? Hindi po tayo mananariwa. Hindi po tayo magfo-flourish. Hindi po tayo magbubunga kung tayo po ay hiwalay sa Kanya. If we don't walk with God, importante po, kasama po tayo ng Panginoon. And this is not occasional, this is not seasonal, okay? Ito po, mga kapatid, ay consistent walking with God. Marami naman po sa atin naging plantita at naging plantito noong panahon po ng pandemic. Subukan po ninyong pumutol po ng sanga. Tapos i-connect lang po ninyo pag Sunday. Puputulin po ninyo ng Monday. Tapos ilalagay nyo sa isang tabi. Tapos sa Sunday, duduktong nyo ulit. Wala hindi po mangyayari yon. Mamamatay lang din po, mga kapatid. Kaya po, dyan makikita po natin, ang connection po kay Lord must not be occasional and seasonal. So walking with God requires time and commitment. Dahil ito po ay intimate and personal, it requires time and commitment. Lahat po ng relationship nag-grow when you invest time and effort. Tama po ba? Hello mga kapatid. Andiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Yan.
Lahat po ng relasyon, nagre-require po ito in order to grow, nagre-require po ito ng time. Nagre-require po ito ng investment of time. Kaya po, yung mga mag-asawa na magkalayo, nagkakaroon po talaga ng problema. Alam mo, gusto po talaga nating makaipon, tapos may mag-abroad sa mag-asawa, kakaroon din po talaga eventually ng problem po sila kasi magkalayo. Importante po mga kapatid, nagbibigay po talaga ng time at nagre-require po talaga ito ng effort, okay? Nag-i-invest po tayo talaga ng effort dito. Sa Panginoon, in the context ng ating relationship sa God, kumusta po ang ating prayer life? Ang prayer life po natin is talking about not just asking for God. Hello, do you agree mga kapatid? Ang panalangin, pakikipag-usap po ito sa Diyos, not only asking God for something. Marami po mga tao na pwede po nating sabihin, lagi po nagpe-pray, but they just ask God to do something for them. Okay? They ask God to do favor for them. Buti nga po sana kung thankful po tayo, kung nagpapasalamat po tayo. Ako po every day, nakwento ko na po sa inyo, no? Dahil po sa mga, sige po, upo lang po kayo, welcome po kayo sa atin pong church. Alam po ninyo mula po nung madalas ako magkasakit, magigising ako sa umaga. Alam niyo pag tumatanda kayo, yung parang wala ng oras-oras yung gising, yung parang nagigising kayo ng 3 a.m., nagigising kayo ng 4 a.m., ganyan pala pag umiidad ka na, no? Pag naman natin sabihing tumatanda. Okay? Ewan ko kung nakaka-relate po kayo. Sino po yung mga ganyan na? Nagigising kayo ng 1:30, tapos ang hirap matulog. Pero alam po ninyo, pag nagising ako ng ganyang oras, mga 3 a.m., sabi ko, Lord, salamat, buhay pa ako. Alam po ninyo, yung tulog, ginagawa po natin yan, no? Hihiga tayo, tapos pipikit, di ba? Minsan nagbabasa-basa po tayo para dalawin po talaga tayo ng antok. So, ginagawa po natin yan, Pero ang iniisip po natin, yung gising po talaga, hindi na po atin yan. Ang God na po may control po niyan, kung magigising ka pa. Pag nagising po tayo, be thankful to God. Sabi nga po na iba, palasak na every gising is a blessing, di ba? Salamat Lord, nagising pa ako. Okay? Di matutulog ulit ako, nagising na naman ako umaga. Lord, salamat po sa inyo pong grace. Buti po kung ganyan po lagi ang prayer po natin. Nagpapasalamat. Kaya sabi po natin, dapat po may constant communication po tayo kay God kasi may intimacy nga no? At yung intimacy ng prayer natin kay God, we don't talk to God dahil may hihingin lang po tayo. Dapat marunong po tayong lumapit sa Lord kahit wala po tayong hinihingi. Ano ba po? Reading His Word. Binabasa po natin yung Bible. Bakit po natin binabasa yung Bible? Yung para may maipost tayo tapos pampatama sa kaaway natin, di ba? Parang, naku, saktong-sakto to sa best friend ko na hindi naging loyal sa akin, di ba? Mga ganyan. Patatamaan natin ng konti. Di po ba? So, bakit po natin binabasa ang Bible? Of course, hindi dahil sa ganung dahilan. Una, nagbibigay po ito ng kalakasan po sa atin. But reading His Word, alam po ninyo, gusto po nating malaman ang puso ng ating Panginoon, knowing His heart and will. Nadidiscover po natin ang kalooban at puso ng Panginoon when we read our Bible. Ito pala ang gusto ng Panginoon. At dito pala sa mga bagay na ito siya natutuwa. Another thing, hindi lamang po prayer, hindi lamang po reading of His Word, kundi obedience po sa Kanya. Nangyayari po, yung binanggit po natin na meron po tayong intimacy with God kapag nagiging masunurin po tayo sa Kanya. So, living out His commands, pag sinabi natin obedience, sinusunod po natin ang Kanya pong utos. Sabi ko nga po kanina,
kay Enoch, wala naman pong narrative yan eh. No? Wala po tayong makitang kwento tungkol po sa kanya pong buhay. Wala na pong iba pang bahagi ng scripture na makikita po tayo na highlight ang kanya pong istorya. Pero dito po, ina-assume po natin na meron po siyang close communication with God. Yung pakikinig sa Panginoon, pananalangin po niya sa Panginoon, and hearing God's voice, diyan po na-develop yung intimacy po niya sa Panginoon. And number 3 na po ito, walking with God is about pleasing Him. Pag pinag-uusapan po natin ang paglakad sa Panginoon, it's about pleasing the Lord. Yung binibigyan natin ng kalungguran, binibigyan natin ng kasiyahan ng Panginoon. Tingnan po natin, Hebrews 11:5 and 6. By faith, Enoch was taken from his life so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. Ulitin ko po yung parte na yan. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Yan pa makikita po natin, Hebrews 11:5 to 6. Yung pong inulit kong part, ang sabi po dyan, for before He was taken, He was commended as one who pleased God. Napapurihan po siya dahil po sa buhay po niya, binigyan po niya ng kaluguran ang atin pong Panginoon. So walking with God is not about pleasing ourselves. It's about pleasing God. Si Enoch, pinakita po niya, nagbibigay siya ng papuri sa Panginoon. Nabibigyan niya ng kaluguran ng Panginoon by His actions, by His faith, and by His obedience. Those things are commendable sa buhay po niya. Marami po mga tao po ngayon, they please themselves or others instead of God. Maganda po mga kapatid, dumating din po tayo sa point na kaya po natin magsabi ng no sa mga bagay na gustong-gusto po natin, but this is out of the will of God. Can you say amen to that, mga kapatid? Kailan ka nagsabi ng no sa mga bagay na pleasure po ng ating sarili, pero alam po natin, this is out of the will of God. Yung ang laking no talaga. Hindi pwede ito. Tina-turn down po natin ang mga bagay po na to. So many people claim to walk with God, pero hindi po nila kayang i-deny yung pleasure and appetite of the body. Still prioritizing their desires, their own desires. Ang true faith po mga kapatid, ang tunay na pananampalataya, ang gusto po nitong marating talaga is God's approval. Amen po ba? Hinahanap po natin yung thumbs up ni Lord. Yung bang pag may ginawa ka, parang nai-imagine mo, nagta-thumbs up si Lord at nakangiti. Di po ba? Ang ganda pong tanawin po niyan mga kapatid. Pero may mga kilos po tayo, may mga actions, and meron po tayong mga decisions in our lives na kuminsan parang alam mo na napalungkot mo si Lord, okay? Napalungkot mo talaga siya. Ang tunay na pananampalataya is seeking God's approval, not man's approval. Galatians 1:10, tingnan po natin. And am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Okay? Ganda ng verse na to, no? Hindi pala tayo magiging servant of Christ. Or pwede natin sabihin, yung effective servant of Christ, if we only pleasing people, if we try to seek the approval of men, hindi po tayo magiging effective servants of Christ. So, ibig sabihin po niyan, mga kapatid, isa pa, walking with God means living a righteous life. Pag sinasabi po natin na gusto nating ma-please si Lord,
pamumuhay po ito ng righteous, pamumuhay po ng tama, pamumuhay po ng may katwiran. We need to live, we need to be different, okay? We need to be different. Yung bumabago ka talaga ng galaw for the sake of pleasing God. Halimbawa, sa mga opisina, may mga ano dyan may mga culture, di ba? May mga kultura sa mga opisina natin. Naalala ko one time, sa office nila Kay, may mga Christmas party. Alam mo yung first hour, yung mga raffle, di ba? Mga first 2 hours, mga raffle. Inihintay ng mga empleyado yan. Pero mas may inihintay pa yung empleyado. After ng 2 hours na mga giving of prizes and raffle, yung mga next hour niyan, inuman na. Di ba? Parang party, di ba? Yung mga ganyan. So sabi ni Kay, Daddy, pagka ganyan, ganitong oras, pwede mo na ako sunduin. Okay? Ibig sabihin, kaya mong umiwas pagka gusto mo. Alam po natin mga kapatid, sa tagal po natin pagiging Christian, alam po natin how to live a righteous life. Kaya po natin talagang magdesisyon to live differently from others. Siyempre, effort din po yan mga kapatid. Nag-e-effort din po tayo. Mas masarap kumbaga sa Agos na magpadala ka na lang. Walang effort doon kasi Agos po yan Sumabay ka na lang sa Agos, magpatangay ka na lang. So hindi mo na kailangan kumampay, wala nang effort, wala nang lakas. So hindi ka magbibigay na energy. Pero ang tingnan po natin, is it pleasing to God? Ito po ba talaga nagbibigay po ng kaluguran sa Panginoon? Napapangiti po ba natin si Lord? So kung hindi, we need and we are called to live differently. Dapat po makapamuhay po tayo ng iba sa iba, okay? Hindi nga lang po yan mga kapatid. If you live a different life, you will become significant. Tama po ba? Kuminsan kaya hindi po tayo maging significant kasi hindi man tayo namumuhay ng kakaiba. Ulitin ko pa mga kapatid, in order for us to be significant, you need to live differently. Naging significant po ang atin pong buhay. So we are called to be different and we are chosen to be different. Pinili po tayo mga kapatid para maging iba. Tingnan po natin John 15:19. John 15:19, if you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. Okay? If you belong to the world, it would love you as its own. So, tanggap ka naman. Tanggap na tanggap po tayo ng word. Kasi, ang natural natin ay yung flesh, worldly po yan as it is you. You do not belong to the world, but I have chosen you. So dahil pinili ka na ng Diyos, you do not belong to the world. You are still in the world, but you are not belong to this world. Kaya you can live differently. Tayo po ay makapamuhay na pinili po ng Diyos. So walking with God means rejecting sin, resisting compromise, and choosing holiness. Yan po yung magandang paalala po sa atin ng pamumuhay na lumalakad faithfully with God. Sa dulo po mga kapatid, dito na po tayo mag-e-end. Are you walking with God or are you walking toward Him? Are you walking with God or are you walking just walking toward Him? Magkaiba po ito mga kapatid, Pag sinabi po natin, you are walking with God, lumalakad tayo, kasama po si Lord, parang magkasabay po tayo. Parang in-imagine natin, magka-holding hands o kaya akbay-akbay po tayo ni Lord. At alam po ninyo, yan po yung nakaka-strengthen po sa atin. Kasi yan yung mga moment kapag lumalakad tayong kasama si Lord, pagkahirap na po tayo, kala natin
sarili pa natin yun, kaya tayo nakakaya natin, carry natin yung sitwasyon. Pero it is then that God acts, doon siya talaga kumikilos para po tayo buhatin at tayo po ay makapagpatuloy. Pero pag sinabi nating lumalakad tayo just toward Him, parang ang imagination po natin, nahandun po si Lord, tapos naglalakad po tayo papunta sa Kanya. Ito po yung nagmo-moment lang tayo. Kasi parang at least for 1 year nakahakbang naman ako ng isang hakbang, 2 hakbang papalapit sa Kanya, at least toward Him. Okay? Parang nadja-justify natin kahit medyo mabagal, kahit na parang kadalasan windang tayo, at least moving toward naman tayo. Parang maganda rin po siyang tingnan, moving toward, papalapit ng papalapit. Pero it's one thing, mga kapatid, it's one thing to walk with Him. Yung kasabay ko talaga si Lord. Pag sinabi ni Lord na go, we go. Pag sinabi ni Lord na move faster, di mas matulin tayo. Pero yung moving toward God, parang nasa iyo lang ang desisyon no? Next month kaya, mainit. Baka pati yung pag-church, i-online ko na lang. Adi, mainit, wala tayong magagawa. Okay, decision po natin yan. Pero if you are walking with God, kung ano gusto ng Panginoon, yun po yung ating gagawin. So are you walking with God or just toward Him? Yan po yung 2 bagay na maganda po nating pag-isipan. Pero ang maganda po mga kapatid, lumakad po tayo faithfully. And that means constant, nagpapatuloy, permanent walk with God, progressive, continuous, nagpapatuloy po yan mga kapatid. At yan po ay pleasing to God. Alam po ba ninyo mga kapatid, yung ginawa po ni Enoch, that's rewarding. Sabihin mo sa katabi mo, reward. Sabihin mo ulit sa katabi mo, diyan ka mahilig. Alam po ninyo, rewarding yan Kasi sabi, the Lord took him. He was no more because God took him. Alam po ba ninyo sa Enoch, hindi niya nakita ang kamatayan. Hindi po niya alam ang salitang kamatayan. Enoch walked faithfully with God, then he was no more because God took him away. Masyadong natuwa sa kanya si Lord. At sa sobrang tuwa sa kanya ni Lord, kinuha siya ng Panginoon, hindi na siya namatay. So ito yung first instant nakakita po tayo ng, pwede natin sabihing rapture, binigyan tayo ng sample, na kinuha po siya at hindi na po talaga siya namatay. Hindi na po siya nahirapan directly, immediately, kasama na po niya kaagad si Lord. Tayo po, ang daming hirap po natin bago makasama si Lord, di ba? Magkakasakit ka, hihina ka, marami po kami isang experiences. Tapos ang isang tao mamamatay bago makita si Lord. Pero siya directly, that is reward, kanyang reward yan. So alam po ninyo mga kapatid, if you walk faithfully with God, rewarding po yan. Maaring hindi po may kinalaman sa ganyang area na hindi ka na mamamatay at makikita mo na kaagad si Lord. Pero sa ibang avenue, sa ibang bahagi ng ating buhay, it can be rewarding. Hindi po natin alam kung ano reward ng ating Panginoon. But of course, dapat po nating malaman, you cannot outgive God. You cannot outgive God. Hindi natin pwedeng talunin si Lord sa pagbibigay. Hindi po natin pwedeng, meron tayong gagawin na hindi papalitan ng Panginoon. God is faithful in His Word. Kung tayo po ay faithful, masigit na faithful naman ng Panginoon in His Word at binabantayan po niyan hanggang mangyari po sa ating mga buhay. Sige po mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Sabi po natin, many people claim to believe God, but not everyone walks with God. So sa umaga pong ito, piliin lang po natin mga kapatid, piliin lang po natin na lumakad kasama po ang Panginoon.
We don't just believe in God. Hindi lang po tayo basta naniniwala sa Diyos. Mas pinipili natin, Lord, naniniwala ako sa iyo at ako ay lalakad na kasama ninyo. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa mensahe at kapangyarihan ng inyo po mga salita sa umaga pong ito. Salamat po, Panginoon, na tinuturuan po ninyo kami na makapamuhay faithfully, lumakad na kasama po ninyo, Panginoon. If it means na kami po, Panginoon, ay dapat very intimate at very personal, yun po ang gusto po namin gawin. And constantly, we will obey you, Panginoon. And we will walk with you, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyo. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen.